Brace yourselves, Kim Paulandia. Ito na talaga yung hinihintay yung pag-usapan natin. Baby ni na Kim Chiu at Paolo Avellino inaabangan na. Ha? Masayang nakisaya si Kim Chiu sa bagong yugto ng buhay ni na Robby Domingo at Mikey Pineda. Sa isang video, makikitang hinahaplos ni Kim ang tiyan ng buntis na asawa ni Robby habang binibiro ang TV host tungkol sa kanyang nalalapit na pagiging ama. Dahil dito marami sa kanyang followers ang nagkomento at nagpahayag na ang pagnanais na makita rin siyang bilang maging isang ina balang araw. At syempre hindi rin naman nagpahuli ang Kim Paulandia ng Kim Paulandia na isinama si Paolo Avellino sa kanilang mga biro at hirit tungkol sa hinaharap ng aktres. Yun. Actually, kung si Carlos Miguel ang tatanungin mo, ang dami niya nang nagawa na ang dami niya nang na-edit na Chubby artwork. na itsura, for example, na magiging baby ni Paolo at ni Kim in the future. Kasi parang pinagmimix niya yung itsura sa pinapabata niya. Yung ganoon. Pero for sure naman, ang ganda nung pero sandali, anong gusto mo? Babae, lalaki na pangalan nila? Ako kahit Ako ano. babae muna. Ako kahit ano okay lang sa akin. Basta ibibigay sa kanila ng Diyos at healthy. Yun lang naman ang healthy. At posible naman maging healthy. At Of naniniwala course. kong healthy kasi pareho silang health enthusiast ni Paula at ni Kim. Walang bisyo. Walang bisyo. At hindi nagpupuyat pero nag-exercise. Yun ang importante. Healthy sila parehas. Kaya healthy rin naman na magiging kanilang magiging anak. At kung ano man to, kung lalaki man o babae, sana next year na. Next year agad-agad. Pagkatapos sila- 2027. Pagkatapos nilang ikasal, siguro mga ilang buwan, magbuntis Pwede si Kim. na. Pwede na magbuntis si Kim. Ganun. Ayun Kasi- na lang, mag-ano na lang tayo, mag-suggest na lang kayo ng pangalan na magiging baby nila kung babae or lalaki. Ang aga-aga naman. Pag gusto ko lang makabasa ng ganon. Okay. Okay, maliban doon, ako gusto ko, saan ba nila gustong ikasal si Kim at si Paolo? Anong lugar? Okay. Kung beach wedding ba? Or sa loob ba ng simbahan? Church wedding. Church wedding ba? Or garden wedding? At ano pa ba yung mga, or sa abroad ba? Kung sa abroad, saan sa abroad? Feeling ko dito sa Pilipinas yan, kung si Kim Chiu ang... Kasi andito yung pamilya niya talaga lahat eh. Tsaka di ba parang family talaga siya. Oriented. At si Paolo dito rin yung pamilya. So dito yan. Tingin ko either sa simbahan sa Baguio. Kasi ang ganda rin magpakasal sa Baguio eh. Iba rin ang mga simbahan sa Baguio. Kaya lang sa dami kasi ng mga fan baka naman kasi suguri ng venue at mahirapan sa security. Expected na yun. Expected na yon. Magagalit ba kayo kapag si Paolo at si Kim ay kinasal abroad para at least maging private, intimate, yung mga ganon. I'm sure naman yung mga kaibigan ni Paolo at kaibigan ni Kim ay gagastos Correct. itong mga ito para lang masaksihan ang kanilang kasal. Mag-comment kayo ha. Kasi si Kim sa totoo lang, ang nakikita ko sa kanya, marunong talaga siyang tumanaw ng utang na loob sa mga fans. So, hindi niya parang, feeling ko lang, hindi niya hahayaan na at sa point na yun niya pa, hindi isi-share Ipagdadamot, yung mga Tingin ko ganon. talagang ibibigay niya rin. Naku, isang mahabang usapan yan kay Paolo at kay Kim. Kasi magkaiba sila ng personality. Pero sabi nga, kung ano, ang dapat talagang masunod dyan ay ang babae. Yes. Kasi Totoo nga, lang. diba, sabi nga nila, araw yon ang babae. Oo. Moment yon ang babae. Correct. So, dapat ibigay kay Kim. Kung ano man ang magiging desisyon ni Kim, kung saan niya gustong ikasal, at kung ano ang entourage at kung saan at kung ano ang mga damit at kung sino ang designer niya, siya ang masusunod. Yun. Pero ang sabi nila, okay nga yun, sana naman maging twin ka agad. Oo Ang nga, yun anak, nga o parang isang Kambal anak na agad. lang, isang irian na lang ganun. Wow, parang aga mo. Boy and girl. Din, Diba? Why not? Oo, and then ipa-freeze ni Kim ang kanyang Okay na. Okay Naka-ano na yun. Naka-freeze Yes. na. At si Paolo. Hindi ko alam sa lalaki. Sa lalaki Sa laki pwede pa no? Pero para okay naman kahit nga 60 years old. Di ba sinasabi nga nila, si Dolphy ilang taon na sabi ni Eric, di ba? Yes. At ganun din naman si Bossing Vic Soto. Yun, So, ang sabi ni Yun yan, ako sa Philippines yan. Okay. Sabi ni Aida Rieta, mas maganda po ang church wedding para ma-bless talaga
yung pagsasama nila. Oo, ako din gano'n. Gano'n kasi yung ina-expect talaga sa kanila eh. And I'm sure gano'n din ang thinking nila. Oo. Pero syempre, wag natin pangunahan. Tayo Sabi ni- naman ay ine-enjoy lang naman natin yung mga ganitong moment at chikahan. Pero sila pa rin syempre masusunod. Sabi ni kung gusto Ingray, nila. no, dapat daw sa Singapore kasi doon siya. Napaka-selfish mo, Ingray. Gusto mo, ikaw lang maka-witness ha. Oo. Baka daw pwede sa Cebu kasi doon daw si Kay Abad at saka si Paul J. Oh, pwede rin yan. Oo. Kanya-kanyang ano yan. Pero siguro ako si Paolo, hilingin ko talaga sa Baguio. Sa Baguio. Iba rin kasi ang look ng ng kasal sa Baguio. Mm-mm. Parang nakikita ko Ayun. Nako, kung hindi sila magkasundo, sa abroad na lang talaga. Pero nakakatuwa no, yung vlog ni Kim talagang yung naganap siya ng groom. Asan na yung groom ko? Oo. Pero pwede naman magkasal, di ba, ang pare? Tama ba ako? Sa Sa? labas ng simbahan? Parang hindi yata, no? In-encourage sila sa loob ng simbahan talaga. Well, Diba? yun yung sinasabi ko, maraming magagandang simbahan sa Baguio din. Yun. Dapat Pero kung gusto nila ng mga medyo nature, o di dun kayo sa, dun kayo sa dagat, or kaya, sinasabi nga na baka nga sa Canada. Baka pwede rin sa Canada. Anyway, bahala si Kim Jan at si Paolo. Eto na nga, Wait Vincent. lang, name soon, Michelle Kimberly. Ano daw? Michelle Kimberly, yung ipapangalan. Michelle Kimberly. Yan, O baka okay. naman, Kim Pao na lang. Paulina. O Paulina Kimberly. Paulina Sue. O, diba? Kimberly Pauline. Pwede rin. Ako gusto ko medyo mahaba. Paulina Sue. O ano bang tawag dito? Ayoko naman ng pau. Basta, mag-isip tayo. Naku, napakatagal Anyway. pa yan. Importante, ikasal mo na silang dalawa. Maraming fans ng Kim Chiu at Paulo Avellino, Kim Pao ang talagang abangan mode ngayon dahil sa patuloy na mga balita, sightings at sweet interactions ng dalawa. Kaya kapag may bagong ganap, mabilis agad itong pinag-usapan online at sa fandom. Batay sa mga recent showbiz updates at fan discussions, ganito ang context ng inaabangan ng fans na usapan. Patuloy ang interes ng fans sa real score ni na Kim at Paulo, lalo na dahil sa kanilang on-screen chemistry at projects tulad ng Linlang at What's Wrong with Secretary Kim. May mga recent na sweet moments at gestures, tulad ng flowers at public appearances, na lalo pang nagpapakilig sa supporters nila. Dahil dito, marami sa fans ang laging nakaabang sa anumang update kung magkasama ba sila sa events, travel o bagong proyekto, kaya lumalakas ang shipping culture sa kanila. Yung usapang baby Nina o kung ano mang ganong chismis, walang kumpirmadong impormasyon mula sa credible sources, karaniwang fan speculation lang na mabilis kumalat sa social media kapag sikat ang tambalan. Sa madaling salita, ang inaabangan ng fans ay hindi literal na balita ng baby, kundi lahat ng updates tungkol sa Kim Pao chemistry at possible relationship development na patuloy na sinusubaybayan ng supporters nila. Sa totoo lang, ang balitang inaabangan ng fans tungkol kina Kim Chiu at Paulo Avellino ay mas bagay tawaging fan excitement at hype kaysa actual na malaking issue o bagong kontrobersya. Ang nakikita dito ay ganito. Una, malakas talaga ang chemistry nila bilang on-screen pair, kaya kahit simpleng update o sighting lang, agad itong lumalaki sa social media. Normal na ito sa showbiz kapag may tambalang gustong-gusto ng fans. Parang bawat galaw nila may kahulugan. Sa mata ng supporters. Pangalawa, yung mga lumalabas na baby ni na Kim at Paolo o mga ganyang headline, kadalasan ay speculation lang o clickbait content. Wala namang opisyal na kumpirmasyon mula sa kanila o sa credible sources na may ganong kaganapan. Kaya dapat hinahati ang entertainment sa real news, projects, shows, interviews at fan theories, chismis. Pangatlo, ang tunay na dahilan kung bakit laging inaabangan ay dahil sa upcoming projects nila tulad ng films at series. How My Love Will Make You Disappear at iba pang collaborations na nagpapalakas pa ng interest ng publiko. Sa kabuuan, ang masasabi, maganda ang career momentum nila bilang tandem. Malakas ang fandom kaya laging may ingay online. Pero ang baby at ibang personal rumors, hindi pa dapat pinaniniwalaan hanggat walang kumpirmasyon. Kung ang ganitong klase ng balita, yung inaabangan ng fans sina Kim Chiu at Paulo Avellino, at lalo na kapag may kasamang baby o sobrang advanced na haka-haka, ay typical na halimbawa ng kung paano gumagana ang showbiz fandom sa Pilipinas. Mabilis ang hype,
malakas ang imahinasyon ng fans at mas lalo pang pinapalakas ng social media. Sa isang banda, may intindihan kung bakit ganito kalakas ang reaksyon ng tao. Sina Kim at Paulo kasi kapag magkasama sa screen o public appearances, may natural na chemistry na hindi pilit. Dahil doon, maraming fans ang nagiging emotionally invested, parang gusto nilang sundan ang story nila kahit wala namang official na relasyon na inaamin. Sa entertainment industry, normal ito lalo na kung successful ang pairing sa projects. Pero sa kabilang banda, dito rin pumapasok ang problema. Kapag sobrang nauna ang imagination kaysa sa facts, nagkakaroon ng mga maling interpretasyon. Yung mga salitang tulad ng baby ni na Kim at Paulo ay kadalasan hindi based sa totoong impormasyon, kundi galing sa fan edits, jokes, or clickbait content na kumakalat lang online. Kapag hindi ito na-check, nagiging parang real news sa mata ng ibang readers. Isa pang mahalagang punto, ang mga artista ay tao rin na may personal na buhay na hindi laging kailangang gawing storyline ng publiko. Kaya habang normal ang pagiging fan at pag-express ng support, mahalaga rin na may boundary, kung saan ang respeto sa privacy ay nandoon pa rin kahit gaano ka-strong ang fandom. Sa kabuuan, ang reaksyon dito ay halo-halo. Sa fans, kilig, excitement at pag-asa sa real-life connection. Sa neutral observers, entertainment hype lang na lumalaki online. Sa critical view, paalala na maging maingat sa paniniwala sa walang kumpirmasyon. Ang maganda ang Kim Pao bilang on-screen tandem at malakas talaga ang impact nila sa audience. Pero ang mga sobrang advanced na kwento tulad ng baby rumors ay dapat laging tinitingnan bilang chismis o fan speculation hanggat walang malinaw at opisyal na kumpirmasyon. May ilang dagdag pang anggulo na pwedeng tingnan sa ganitong klase ng balita tungkol sa Kim Pao at sa inaabangan ng fans na narrative. Una, malaking factor dito ang power ng fandom culture sa social media. Sa panahon ngayon, hindi na lang basta nanonood ang fans, gumagawa na rin sila ng content, edits, theories, compilations ng kilig moments, at minsan pati interpretasyon ng simpleng galaw o pahayag ng artista. Kapag paulit-ulit itong nakikita online, nagiging parang shared belief na siya kahit wala namang opisyal na basehan. Dito pumapasok yung pag-blur ng line between entertainment at reality. Ikalawa, may epekto rin ang algorithm ng social media. Kapag trending ang Kim Pao content, mas pinapakita pa ito sa mas maraming tao. Kaya kahit maliit na chismis lang sa simula, pwedeng lumaki ng mabilis dahil sa engagement, likes, shares, comments. Sa madaling salita, minsan hindi na ang pinakatotoo ang nauunas, kundi yung pinaka-viral. Ikatlo, mahalaga ring tandaan na ang mga ganitong baby rumors o sobrang personal na haka-haka ay kadalasang produkto ng overinterpretation. Halimbawa, isang interview clip, isang smile, o isang friendly interaction pwedeng bigyan ng ibang kahulugan ng fans na hindi naman talaga intended ng artista. Normal ito sa shipping culture, pero delikado kapag napupunta sa maling paniniwala. Ikaapat, sa perspective ng industriya ng showbiz, ang ganitong ingay ay may dalawang mukha. Positibo, nakakatulong sa visibility ng projects nila, dumadami ang interes ng publiko. Negatibo, nagkakaroon ng pressure sa artists dahil sa expectations ng fans na lampas na sa trabaho nila bilang actors. Sa dulo, ang pinaka-balance na pagtingin dito ay ganito. Ang Kim Pao ay isang popular at effective na on-screen tandem na natural maghatak ng atensyon. Pero ang mga personal na kwento tulad ng baby ay hindi dapat agad pinaniniwalaan kung walang malinaw na kumpirmasyon. At ang mga fans, habang normal ang pagiging excited, mas okay kung ihihiwalay ang kilig sa factual na impormasyon.